The Boss Husband. Credit to the author. 724 hanggang 32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Isang tawag lang, bakit kailangan niyang tumakbo? Ungol ni Justin. Ano bang nangyayari sa babaeng ito? Nasaktan ko ba talaga siya dahil isang gabi akong wala sa bahay? Naiintindihan naman niya ang pagkalito niya. Kahapon lang sila nag-away. Biglang, sa magdamag, ang ugali ni Marian ay naging kumpletong 180. Mahuhulaan ng sino man na ang sinabi ni Rebecca kagabi ay nag-alala kay Marian. Dapat pahalagahan ng mga lalaki ang kanilang kabataan, at hindi rin dapat sayangin ng mga babae ang kabataan nila. Umiling, naguguluhan, kinuha ni Justin ang kanyang telepono. Si Adeline iyon. Tinanong niya, kumusta ang pag-unlad? Humikab si Adeline. Your Majesty Pluto, gising ako buong gabi sa pagtupad ng assignment. I have emailed the videos to you. Suffice to say, it's more than enough to ruin her reputation. May tanong ako, gusto mo pa bang mag-record ng isa pang artistic film? Anymore, and it'd be a TV series. Saglit na nag-isip si Justin bago sumagot, ayos lang, sa palagay ko ay hindi na siya gagaling dito. Bahala na siya para mabuhay ngayon. Pagkatapos ibaba ang tawag, pumunta si Justin sa kanyang desk para buksan ang kanyang laptop. Nang buksan niya ang kanyang mail, may bagong mail na may kalakip na video. Nag-click si Justin para buksan ang file. Hindi niya napigil ang tumawa. Si Adeline ay may tiyak na likas na talino sa videography. Hindi lang siya nag-focus sa mga detalye ng mukha ni Carmela, kinunan pa niya ng video ang bahagi ng sabay-sabay siyang inatake ng 4 na tao. May aktwal itong storyline, at dahil gabi na, naglaan pa siya ng oras para tiyaking maganda ang ilaw nito. Pagkatapos isara ang video, nag-back up si Justin ng kopya sa kanyang drive. Pagkatapos ay inutusan niya si Maureen mula sa Sea Eagles na mag-isip ng paraan para ipadala ang video na ito sa mailbox ni Gilmore. Siyempre, kailangan itong ipadala sa kanyang personal na email address. Ayaw ni Justin na makita ito ng buong bansa. Ano man ang mangyari, si Carmela ang asawa ng premier. Kung mapapahiya siya sa balita sa mundo, hindi lang ang kanyang katayuan ang maaapektuhan nito kundi ang Zenica sa kabuuan. Nais lamang ni Justin na patayin ang posibilidad ng paggaling ni Carmela. Gusto rin niya ito bilang babala sa mga Nigel at Lachlan's. Hanggat ang file ng video na ito ay nasa kanyang mga kamay, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Gaano magagalit sa kanya ang mga angkan ng Nigel at Lo, kailangan pa rin nilang isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Si Justin ay hindi natatakot sa kanila, ngunit ang pagkakaroon ng backup na plano ay mas mabuti kaysa sa wala man lang nito. Ilang oras na rin ang nakalipas mula nang bumalik siya. Ang kanyang pag-iisip ay unti-unting naging mature. Ang pagiging walang takot at makapangyarihan sa lahat ay hindi sapat sa mga araw na ito. Hindi rin ang pagpatay ang solusyon sa bawat problema. Ayaw ni Justin na muling magdulot ng kaguluhan dahil baka mabigatan niya ang mga tao sa paligid niya. Habang kausap ni Justin si Maureen, dahan-daang nagising si Carmela sa ilalim ng tulay sa ibabaw ng ilog ng lungsod ng Stonegate. Nanghina si Carmela nang magsimulang lumiwanag ang kalangitan. Nagising na naman siya dahil sa lamig. Wala siyang masyadong suot. Gustong tumayo ni Carmela, ngunit isang matinding sakit ang bumaril mula sa kanyang tiyan pababa nang mabigatan niya ang kanyang mga binti. Aray! Humugat ng matalim na hininga si Carmela. Agad siyang hindi naglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada. Umaambon pa siya habang pinagmamasdan ang paligid. Ito ay basa, madilim, at maputik. Biglang naalala ni Carmela ang lahat. Ito ang gumising sa kanya, nagpapanik habang inaalala ng blanko niyang isip ang lahat. Namutla ang mukha niya, umaagos ang luha sa mukha niya. Sa pagitan ng mga paghinga, naamoy ni Carmela ang nakakadiri na amoy na iniwan sa kanya ng 4 na estranghero kagabi. Talagang kinasusuklaman niya ang katotohanang hindi siya patay. Halos kalahating siglo na siya ngayon. Palibhasa'y layaw na babae mula pa noong bata pa siya, hindi niya akalain nakakageten siya ng 4 na bastos na literal na hamak ng lipunan.
Paano niya haharapin ang kanyang asawa, anak, o sino man? Higit sa lahat, paano niya haharapin ang sarili niya? Higit pa sa kamatayan ng buhay. Nakaupo sa pampang ng ilog, ang mukha ng babae ay naging kasing puti ng isang kumot, mahina na parang isang marupok na manika. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isip ni Carmela ay naging magulo. Manhid na siya sa mga problema niya. Dahan-dahan siyang umupo sa kabila ng mga pasa. Pagkatapos ng kanyang pagpupumiglas kagabi, ang kanyang pang-itaas at pantalon ay pinunit-punit ng lalaking may bigot. Sila ay karaniwang mga piraso ng tela sa puntong ito. Ito ay isang simoy, malamig na umaga. Agad na niyakap ni Carmela ang kanyang dibdib, pinagdikit ang kanyang dibdib. Gayunpaman, naramdaman niya ang simoy ng hangin sa kanyang likuran. Tumingin siya sa paligid. Nasa ilalim siya ng tulay. Walang gaanong tao o sasakyan ang naroon ngayon, ngunit tiyak na may makakakita sa kanya na hubot-hubad ng ganito nang magsimula ang rush hour. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi niya maisip kung ano ang magiging reaksyon niya kapag may nagtrato sa kanya na parang psycho pagkatapos ng mga pinagdaanan niya kagabi. Hindi. Paano ako, Carmela, haantong sa ganito? Hindi ito katanggap-tanggap. Itinaas niya ang kanyang tingin sa mabilis na ilog, muling naluluha ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nagmumura ng may mali siya, maaaring mamatay ako, para hindi ako magdusa. Justin, Marian. Kahit na maging multo ako, hinding-hindi kita pababayaan. Buong lakas siyang tumayo. Pinilit niyang gumawa ng nanginginig na mga hakbang patungo sa ilog. Kinailangan lamang niyang itanim ang sarili sa ilog patungo sa ulo. Sa sandaling siya ay nalunod, ang lahat ay hindi na umiiral. Hoy! Anong ginagawa mo? Nang mararating na ni Carmela ang ilog, sumigaw ang isang lalaki mula sa kabilang gilid ng tulay. Isang magulo at batang walang tirahan na may hawak na paper bag ang tumawag sa kanya. Sinigawan niya si Carmela, nakatayo sa ilalim ng tulay. Pinandilatan niya ito ng may lason sa mga mata. Kahit abo na siya, makikilala pa rin niya ang lalaking ito. Ang pailay na lalaking ito ay isa sa mga malupit na lalaking umakyat sa kanya, at ginawa ang hindi maisip kagabi. Hindi pinansin ni Cripple ang kanyang tingin, pagkatapos ay mabilis na tumalon kay Carmela, hinayla ang kanyang masamang binti sa lupa. Marahan niya itong hinayla pabalik. Papatayin mo ba ang sarili mo? Talaga? Oo, pinaglaruan ka ng ilang lalaki. Hindi ka na bata. Bakit sa tingin mo ay napakamahal mo? Anong sinabi mo? Sigaw ni Carmela, nanginginig sa galit. Wala na siyang pakialam kung nakahubad na siya. Dinuraan niya si Lumpo. Hayop ka, mas masahol pa sa aso. Kilala mo ba kung sino ako? Hey! Sa tingin mo ba may pakialam ako? Sabi mo aso ako, tapos hindi ka ba nakakatuwang na nanligaw sa aso? Hindi naiwasan ni Piley ang kanyang pagdura, ngunit pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang isang manggas. Iniinsulto mo lang ba ako? Hindi niya ito pinansin bagkus ay tumawa siya. Sabi ko, tita, huwag kang gagawa ng katangahan. Pag-isipan mong mabuti. Kung mamatay ka, wala ka na. Paano kung sinaksak ka ng ilang kapatid? Bakit hindi mabuhay? Kung tutuusin, ang paghihiganti ay isang aksyon na dapat gawin ng pisikal. At tinuturuan mo ako ngayon. Sigaw ni Carmela. Ngumisi si Piley. Oh, so you think you're the shit now when you widen your eyes and screamed a little louder. Di ba halos magpakamatay ka na lang? Lahat dahil pinaglaruan ka namin. Yumuko si Carmela para pumitas ng bato bago ihagis kay Lumpo. Bagamat siya ay may masamang paa, sa layunin ni Carmela, madali niyang naiwasan ang bato. Mukhang may lakas ka pa. Kakalaban mo lang ng 4 na lalaki sa isang gabi, pero may lakas ka pa ring hampasin ako. Tita, bilog na bilog ang 2 bugok ng karne sa dibdib mo. Nanginginig pa, natatawang sagot ni Cripple. Biglang napagtanto ni Carmela na nakatitig pa rin sa kanya ang pulubi. Agad niyang niyakap ang kanyang dibdib, saka pinagdikit ng mahigpit ang kanyang mga hita. Ang kanyang kalungkutan at puot at lahat ng kanyang emosyon ay nagdulot ng mas maraming luha sa kanyang mukha. Huff si Piley, saka dahan-daang naglakad papunta sa isang sulok. Dinampot niya ang isang maruming alpombra at inihagi sa kanya. Wala akong damit para sa iyo, kaya dapat mong gamitin ang alpombra na ito. Ang iyong pantalon ay punit ngunit ito ay magsisilbing shorts.
Umalis ka. Ayoko ng mabahong bagay na ito. Sinipa ni Carmela ang alpombra. Tumawa si Piley saka kinuha ang pinakamurang puting manto sa hawak niyang paper bag. Inihagis niya ito sa kanya. Whatever. Since you gave me a good time last night, I choose not to leave you to your own vices. I still have morals, kaya ibibigay ko sa'yo ang rug ko at ang steamed bun ko. Sa tingin mo ba madali lang humingi ng pera para makabili ng manto na ito? Gusto kong mamatay kayong apat. Sinumpa si Carmela ng may puot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Inilibot niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay kumagit sa kanyang manto. Nakakagat ang isang ito. Ni hindi na nila mabilang ang bilang ng mga pulubi sa Stonegate, sa tingin mo mahahanap mo sila. Wala tayong mga pagkakakilanlan. Kung hindi ako nag-iwan ng alpombra para sa iyo, hindi ka pa rin makakaalis sa lugar na ito sa ilalim ng tulay. Mamamatay ka sa lamig at gutom. Galit na galit si Carmela kaya sinimulan niyang kagatin ang kanyang labi hanggang sa mapunit ang balat. Namuo ang kalungkutan at tumingkayad siya para umiyak muli. Naupo sa isang tabi si Piley, ngumunguya pa sa manto na parang walang narinig. Gayunpaman, nagnakaw siya ng ilang paminsan-minsang mga sulyap, isang hindi maipaliwanag na emosyon na lumabas sa kanyang mga mata. 725. Nakaupo si Gilmore sa study room ng kanyang mansyon, nanlulumo. Hindi siya nakatulog buong gabi. Kaka-report lang ng bodyguard ni Carmela sa pagkawala niya kagabi. Galit na galit si Gilmore sa una ngunit labis siyang nag-alala ng maglaon. Ang mas malala pa ay hindi nila nagawang itago ang isyong ito. Pagkatapos ng lahat, si Carmela ay isang mataas na opisyal. Ang kanyang pagkawala ay hindi mapapansin ng kanyang mga empleyado kahit na sinubukan niya. Buong gabi, walang tigil ang pagtawag sa kanya ng angkan ng law at mga opisyal ng gobyerno. Maging si Gareth, ang kanyang anak na matagal nang hindi umuwi, ay abala sa pagkuha ng mga tao para hanapin si Carmela. Sa kasamaang palad, wala pa ring balita tungkol sa kinaroroonan ni Carmela. Samantala, pinasabog ng Yellow International ang mga nakakagulat na artikulo ng balita tungkol sa kanila pati na rin ang maraming positibong artikulo tungkol kay Marian. Ang mga pagkilos na ito ay nagtaas ng ilang pulang bandila sa isip ni Gilmore. Naghinala siya na ang mga kaganapang ito ay magkakaugnay sa anumang paraan. Ang lahat ay dahil sinabi ni Carmela na tutulungan niya si Yellow. Biglang nag-ring ang phone. Muntik nang suntukin ni Gilmore ang telepono, nagtanong, "Any news?" Ito ang katulong ng isa sa mga tauhan ni Gilmore. Magalang niyang sinabi, "Sir, may nagsasabi sa linya tungkol kay Madam. Pakitingnan ang iyong personal na mail." Sumimangot si Gilmore. Personal na mail. Tandang pananong. Still, he did as told after the call was ended. Napakakaunting nakakaalam ng pagkakaroon ng email address na ito. Pagkatapos mag-sign in, nakita agad ni Gilmore ang isang hindi kilalang mail. Ito ay inihatid kamakailan. Walang laman ang address ng nagpadala. Nahack siguro nila ang account. Nakalakip ang isang dokumento at isang video. Nabalisa si Gilmore. Nais nang nagpadala na email siya ng pribado sa halip na payagan ng ibang tao na ipasa ang mensahe sa kanya. Sa makatuwid, ang email ay dapat na naglalaman ng isang bagay para sa kanyang mga mata lamang. Matapos pakalmayan ang sarili, dinonload niya ang folder at binuksan ito. Makalipas ang kalahating oras, bumagsak ang mukha ni Gilmore matapos mapanood ang video. Kuwisyan? Ungol ni Gilmore. Nakatitig lang siya. Puno ng hindi maipaliwanag na emosyon ang kanyang mga mata. Samantala, sa Stonegate, ang liwanag ng bukang liwayway ay tumagos sa fog na naipon sa gabi. Dumaloy ang sariwang hangin sa mga luntiang hardin. Napuno ng amoy ng almusal ang sala. Sina Yuna at Rebecca ay abala sa kusina. Maririnig ang mga tawa. Nang matapos na italaga ni Justin ang mga gawain kay Moran, bumaba siya para mag-almusal. Magandang umaga, Kuya Gibson. Isang mapaglarong boses ang nagmula sa likuran, isang pares ng mga payat na braso ang pumulupot sa baywang ni Justin. Ang silid ay biglang napuno ng matamis na halimuyak. Nilinga ni Justin ang kanyang ulo, kinurot ang pisngi ng babae, pagkatapos ay sinabing, buntong hininga, ang sweet mo. Hindi ko kailangan ng anak kapag mayroon na ako sa iyo. Nagpout si Sheila. Hindi ako magiging anak mo.
Nag-face-face si Sheila, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso para tumakbo pababa. Umupo siya sa hapagkainan, masayang kumakain ng almusal. Sa wakas, si Sheila ay hindi na matigas at maingat gaya ng dati. Lahat ay naging napakabait sa batang babae, tinatanggap siya sa pamilya. Gayunpaman, naramdaman din ni Justin na ito ay dahil sa Star Moon Group sa Korea. Bagamat ayaw ni Sheila, naramdaman niyang mas mababa siya dahil mas komportable na siya sa kanyang posisyon. Naunawaan niyan hindi lang siya isang ulilang walang magawa. Pagkatapos ng ilang pagpapayo ni Justin, mas naging bukas siya sa kanyang pamilya mula sa Korea. Nang umupo si Justin para magsimulang kumain, nakita niya si Marian na dahan-daang bumaba sa hagdan. Nakasuot siya ng layered violet na damit. Ang damit ay nagpakita ng kanyang mga balikat, pagkatapos ay ang kanyang mapuputi at payat na mga binti. Siya ay tumingin kaya kaakit-akit mula sa ibaba ng mga hakbang. Pagkatapos ng ilang pagsisipilyo, ang kanyang mahabang itim na buhok ay napakagandang dome alloy pababa sa kanyang likod, perpektong na frame ang kanyang magandang Asian features. Siya ay isang espesimen ng klasikong kagandahan talaga. Kahit na isang taon na niya itong nakikita, si Justin ay nakatulala pa rin. Honey, magtratrabaho ka ba na ganito ang hitsura? Nang makita siya ni Marian, lihim siyang natuwa sa tugon nito. Naligo na siya at nagpalit kaagad pagkarating niya bago bumaba muli. Mukhang maganda ba? Nahihiyang tanong ni Marian, umupo. Medyo awkward siya, ayaw tumingin ng diretso kay Justin. Natahimik si Justin saglit. Hindi niya inaasahan na ganoon kalambot ang pagtatanong nito sa kanya ng papuri. Tumawa si Sheila, na nakaupo sa tabi nila. Sister Marian, paano sasagutin ni Kuya Gibson ang tanong mo? Dapat mong tanungin kung may araw na hindi ka maganda. Ngayon ay isang kawili-wiling tanong iyon. Tumango si Justin. Oo, hindi mali si Sheila. Ngumiti si Marian, pagkatapos ay nagpasa ng piniritong itlog kay Sheila kasama ang kanyang mga chopstick. Ang sweet mo. Kumain ka pa, kailangan mo ng nutrients mo para sa exams mo next week. Masayang tumango si Sheila. Gusto ko lang matapos. Hindi para sa akin ang academics, torture. Nag-isip si Justin saglit, pagkatapos ay nagsabi, tungkol sa mga pagsusulit. Kailangan din ni Didi na umupo para dito. Sheila, kilala mo ba si Didi? Kumurap si Sheila, pagkatapos ay sinabing, kilala ko siya, ngunit hindi kami magkaklase. Sa tingin ko ay nag-apply siya ng bakasyon dahil matagal ko na siyang hindi nakikita sa paaralan. Bumalik siya sa Central City kasama ang kanyang ina. Kailangan mong talunin siya sa iyong pag-aaral. Napakayabang niya. Kailangan mo akong tulungang ibalik siya sa kanyang lugar. Ngumisi si Justin. Nalilitong tanong ni Sheila, Brother Gibson, paano mo nalaman iyon? At alam mo pa kung nasaan ang kanyang ina. Biglang napagtanto ni Justin na hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Si Marian ay nakaupo pa rin sa tabi niya. Napatawa si Justin, nahihiya. Nakatulong ako sa nanay niya minsan sa Central City, wala masyado. Hey! Ang pangungusap na ito ay para kay Marian. Bagamat malalaman niya ito sa madaling panahon, ayaw ilabas ni Justin si Teresa pagkatapos nilang pag-usapan ang tungkol sa magkapatid na Collins. Si Marian ay tila walang anumang komento. Tumawa lang siya at sinabing, ipapaalas natin si Sheila para sa kanyang mga pagsusulit ng magkasama pagdating ng panahon. Nalaglag ang panga ni Justin. Oh, sige. Pagkatapos, kinuha ni Marian ang mangkok ni Justin nang walang sabi-sabi, kahit na inihain siya ng sinigang. Pagkatapos ay inilagay niya ang 2 plato ng paboritong ulam ni Justin sa kanyang harapan, casual na sinabing, kumain ka na. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Nakatitig pa rin si Justin sa gulat na katahimikan. Hindi ba dapat galit si Marian sa pagbanggit kay Teresa sa ngayon? Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ni Justin na ang kanyang mga aksyon ay masyadong kakaiba. Kung hindi siya sigurado, iisipin niya na may ibang nagpapanggap na si Marian. Bago pa siya makakain ng ilang kotsarang lugaw ay muntik na siyang mabulunan. Hobby? Magpahinga na tayo ngayon, okay? Hobby. Bakit niya ulit ako tinawag na honey? Isip ni Justin, nagulat. Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi upang pigilan ang kanyang sarili sa pag-spray ng lugaw sa mesa.
Natarante, inangat niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang magiliw na asawa, nilunok ang pagkain sa kanyang bibig, pagkatapos ay nagtanong, Marian, naglalaro ka na naman ba? Magiging katulad ba ito ng huling pagkakataon? Kung oo, mangyaring itigil. Isang beses lang ako makakaranas ng ganoon. Sa huling pagkakataong gumanap si Marian bilang isang mapagmahal na may bahay, iniiwasan siya ng buong pamilya. Malinaw na naalala niya ito. Gayunpaman, siya ay mukhang bigo. Hindi ko sinasadya. Naisip ko lang na samahan ka sa bahay dahil sa sobrang hirap mo lately. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable, gagawin ko lahat ng gusto mo. Nag-alinlangan sandali si Justin, pagkatapos ay nagtanong, hindi ka ba talaga magtatrabaho? Oo, sabi niya. Tapos na ang mahirap na bahagi. Lahat ng iba ay hahawakan ng mga tauhan. Kasama ang aking mentor na si Chris upang tumulong, walang magiging problema. Nagulat si Justin. He then nodded and said, "O kaya pala bigla mong inimbitahan si Chris, all the way from the US. It was to prepare for Malcolm's departure. Once he left, Chris will temporarily fill in so the manager position was not left blank." Good one. Bahagyang nagsalubong ang kanyang magagandang kilay. Hobby, huwag na nating pag-usapan ang negosyo sa bahay. Bakasyon kasi, kain na lang tayo. Muli nitong ikinagulat si Justin. Sinabi lang ba ng workaholic na hindi siya interesado sa trabaho? Ito ba ang Marian na kilala niya? Pinanood niya si Marian na tinawag sina Yuna at Rebecca para kumain kasama nila, tumakbo pa nga sa kusina para tumulong. Siya ay isang ganap na perpektong manugang, kumikilos na para bang ito ay isang pang-araw-araw na pangyayari para sa kanya. Si Justin ay nalilito sa buong almusal. Anong nangyayari? Tandang pananong. Isip niya. Ito ay isang bihirang holiday para kay Marian, kaya nag-alok siyang ihatid si Sheila sa paaralan. Dahil dito, mas nalito si Justin kaysa dati. Habang pinapanood nila Marian at Sheila na lumabas ng gate, hindi na napigilan ni Rebecca ang kanyang pagtawa. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pagkatapos ay nagtanong, "Anak, ano sa palagay mo ang Marian na ito?" Naintindihan niya rin sa wakas. Napangiti siya ng mapait, "Nay, ano ang sinabi mo kay Marian?" Walang halaga ng pagkakasala ang magkakaroon ng ganoong pagbabago. Masayang sinabi ni Rebecca, hinding-hindi mo kakailanganin ang tulong ko. Bilang iyong ina, ginabayan ko lang si Marian ng kaunti, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan kung gaano kahalaga ang pahalagahan ang kanyang kabataan. Mahalagang mapanatili ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa, kung hindi, ikaw ay magiging isang miserableng matandang tao. Ang kaunting karunungan ay napakalayo. Lalo na sa mga magagandang babae. Sa wakas ay nasagot ang mga tanong ni Justin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o matatawa. May gusto sana siyang sabihin pero umiling siya. Sa kabilang banda, papunta si Marian kasama si Sheila sa kanyang paaralan. Bagaman isang linggo na lang ang natitira bago ang kanyang mga pagsusulit, gusto pa rin ni Sheila na mag-aral sa paaralan. Sinabi niya na ang kapaligiran doon ay mas kaaya-aya. Sa kotse, ninakawan ni Sheila ng ilang sulyap si Marian. Ngumiti siya ng matamis at nagtanong, "Sister Marian, medyo iba ka ngayon. Naplano mo na bang kunin ang puso ni Brother Gibson?" Medyo nanginginig ang mga kamay ni Marian sa manibela, namumula ang kanyang mukha. "Bata ka pa, ang dami mong hindi alam." Hindi niya itinanggi o kinumpirma ang pahayag. "Hindi na ako bata, may ID na ako." Nagpout si Sheila, saka ngumiti ng pilyo. "Sister Marian, gusto mo bang turuan kita ng ilang killer moves?" Ayon sa aking karanasan, ang mga lalaking tulad ni Brother Gibson ay luluhod sa iyo kapag ginamit mo sila. Malungkot na tumingin si Marian kay Sheila. "Kalokohan. It's none of your business. At ako ang nagmamaneho." Napamura si Sheila, pagkatapos ay bumulong, "Sige. Hihinto na ako sa pagsasalita." Gayunpaman, si Marian, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa kalsada, mahinahong sinabi, "Pero maaari kang magsalita. Makikinig lang ako. Pretuhin ito bilang isang inspeksyon sa kalusugan ng isip para sa iyo." 726. Nang marinig ito, si Sheila na kanina pa nang hihingi ng gulo, ay agad na tumawa. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang magsimula itong sumakit.
Sinubukan ni Marian na mabawi ang kanyang kalmado sa pamamagitan ng pag-ubo at paglinis ng kanyang lalamunan ng ilang beses. Anong tinatawa-tawa mo? Huwag mong sabihin kung ayaw mo. Pumayag lang ako para iwasang masaktan ang pride mo. Tumango si Sheila, na nagpapakita ng nakakaunawang tingin. Nakasandal sa tenga ni Marian, bumulong siya, Sister Marian, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Sa totoo lang napakalambot na tao ni Brother Gibson. Kailangan mo lang. Pagkaraan ng ilang oras na pagbulong at pag-double check upang matiyak na nakuha ito ng tama ni Marian, lumayo si Sheila sa tenga ni Marian. Kinagat ni Marian ang kanyang pang-ibabang labi, at nagtanong na namumula ang kanyang mga pisngi, ito ba? Talagang gagana. Bumulong si Sheila, syempre, gagana ito. Nanunood ka ng 1 toneladang Korean drama, di ba? Matuto ka lang ng ilang trick mula sa mga babaeng aktres at magiging maayos ka. Palagi mong pinapanood ang mga palabas na iyon para sa entertainment lamang. Kaya't wala kang natutunan. Sumimangot si Marian at tahimik na nag-isip tungkol dito. To be honest, before this, hindi niya talaga naisip na humugot ng inspirasyon sa mga drama. Nang makarating ang sasakyan sa high school, bumaba si Sheila sa kotse. Lumingon siya para kumaway palm at binigyan si Marian ng nakakapagpalakas na tingin bago masayang tumakbo papasok ng paaralan. Napangiti si Marian sa sarili at paandarin na sana ang sasakyan para bumalik ng dumapo ang tingin niya sa isang pares ng pamilyar na figure. Isang itim, limitadong edisyon na Land Rover ang nakapark sa lote sa harap niya. Sa tabi ng SUV ay isang matangkad na matikas na babae na nagsasalita ng mahigpit sa isang magandang teenager na kamukhang kamukha niya. Itinikom ng binatilyo ang kanyang mga labi, ngunit sa kabila ng kanyang pagkainip, nakatayo pa rin siya at nakikinig sa maayos na paraan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay medyo isang panoorin. Ang mag-ina ay sina Teresa at Didi. Kakauwi lang nila galing Central City. Tinuturuan lang ni Teresa ang kanyang anak na itigil ang pag-iisip na siya ay laging tama, at huwag sayangin ang mga huling araw ng rebisyon. Dahan daw ang nag-zone out si Didi, hindi pinapansin ang anumang sinasabi ni Teresa. Obviously, hindi siya sabik sa pagiging masunurin. Sa huli, sumuko na si Teresa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, pinaalis ang kanyang anak. Nakahinga ng maluwag si Didi bago agad tumalikod at tumakbo patungo sa paaralan. Mahina nang umiti si Teresa sa sarili, umiiling habang ginagawa niya iyon. Sa pagtingin sa kanyang anak na umalis, hindi niya maiwasang mahalin ito ng higit pa. Pagkatapos lamang na makapasok si Didi sa paaralan ay lumiko si Teresa upang magmaneho pabalik sa opisina. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya ang isang pulang Bentley na nakaparada sa kanyang likuran. Hindi na kailangang sabihin, ang mga luxury British na kotse tulad ng Bentley ay isang bihirang tanawin sa Stonegate. Lalo na ang isa na nasa isang kilalang pula. Si Teresa, bilang isa sa pinakamalakas na kababaihan sa mundo ng negosyo, ay alam kung sinong makapangyarihang mga individual ang nagmamay-ari ng mga sasakyan. Sa katunayan, ang kotse na ito ay dapat na pag-aari ng isang taong nagtatrabaho ng ilang taon sa industriya. Bukod dito, ang kanyang relasyon kay Marian ay hindi lamang nakabatay sa negosyo. Natural, agad na nakilala ni Teresa ang taong nakaupo sa loob ng Bentley. Si Marian na nakaupo sa kotse, ay naunawaan din na tiyak na makikilala ni Teresa ang kanyang sasakyan kaya hindi siya umalis. Sa kanyang isipan, pumasok sa isip niya ang eksena mula sa agahan noong umagang iyon. Tungkol sa pagpunta ni Justin sa Central City para makipagkita kay Teresa. Ayaw ipahiya ni Marian si Justin kaya nagkunwari siyang walang pakialam. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, labis siyang hindi komportable. Hindi niya akalain na ang isang simpleng pagkilos ng pagpapadala kay Sheila sa paaralan ay magiging sanhi ng pagkakabangga niya sa babaeng ito. Huminga ng malalim si Marian at nanlamig ang kanyang disposisyon. Sa isang kisap mata, para bang si Marian ay naging hindi mahahawak ang CEO ng isang multinational na kumpanya. Kung narito si Justin, siguradong magaan ang loob niya sa pagbabagong ito ng ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ang anumang bagay maliban dito ay itinuturing na abnormal para kay Marian.
Itinulak ni Marian ang pinto ng kotse at naglakad palapit kay Teresa, huminto halos 1 metro ang layo mula sa kanya. Hindi siya nagsalita bagkus ay inilabas lamang niya ang isang napakagandang kamay. Oh, fancy meeting you here. Bakit nandito si Boss Lysander sa high school? Ang ngiti ni Teresa ay banayad ngunit malalim. Maaaring ito ay para sa kapakanan ng formalidad, ngunit maaari rin itong maging taos puso. Nakipagkamay siya kay Marian. Parehong mga babaeng negosyante, kahit casual na pagbati, sa kanila, ay tretuhin ng may lubos na formalidad. Si Teresa ay nagsuot ng itim na palda na hanggang tuhod, na may mga kulot na bumabagsak mula sa kanyang mga balikat. Sa kanyang makatarungang mga paa ay isang pares ng light orange ribbon ballet high heels. Pagkatapos ng True Yuan treatment ni Justin, ganap na siyang gumaling, mukhang mas bata pa kaysa dati. Siya ay mukhang hindi mas matanda kaysa sa 30, mas katulad ng isang mature, magandang babae. Habang nakatayo siya sa tabi ni Marian, na nakasuot ng violet na damit, ang dalawang magkatulad na magagandang babae ay nakakuha ng atensyon ng maraming guro at magulang sa gate ng paaralan. Kung hindi dahil sa kanilang mga sasakyan, na nagkakahalaga ng ilang milyong yuan bawat isa, may pumunta na sa kanila para manligaw sa kanila. Nandito ako para sa kapatid ko, simpleng sabi ni Marian. Hindi talaga magtatanong si Teresa kung bakit biglang nagkaroon din ng kapatid si Marian. Ngumiti siya at nagtanong, dahil nandito na tayo, at kung hindi ka nagmamadaling pumunta sa opisina, bakit hindi tayo mag-almusal? Wala akong pasok ngayon. Medyo nabigla si Teresa. Ang Yellow International ay nanalo ng isang perpektong laban, at bagamat narinig ko na ang mga share nito ay nasa mataas na presyo, kailangan pa rin ng kumpanya ang pamamahala. Boss Lysander, ito ba ay isang bagong diskarte na marahil ay hindi ko alam? Umiling si Marian, pagkatapos ay sinabi ng isang matalim na titig, gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Tumigil sa paghinga si Teresa. Alam niya kung sino ang siya na ito. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung dinala siya ni Marian para magprotesta, o magsabi lang ng katotohanan. Naguguluhan siya. Kadalasan, sa mga lansangan, nahuhulaan niya ang iniisip ng ibang tao sa pamamagitan ng kanilang body language. Gayunpaman, sa malamig na kalmado ni Marian, ito ay talagang hula ng sinuman. Hindi pipi ang babaeng ito. Tunay na hinangaan ni Teresa ang karunungan at kakayahan ni Marian sa mundo ng negosyo kaya alam niyang hindi niya mababaliw ang babaeng ito. Sumakit ang puso niya. Akala niya, Justin? Oh Justin. Mas mahirap pakisamahan ang asawa mo kaysa sa iyo. Si Teresa ay sanay sa malamig at malalayong tao kaya nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, nakangiting sinabi niya, sige, palaging may susunod na pagkakataon. Magpapaalam na sana si Teresa ng mabilis na idinagdag ni Marian, bagaman kailangan ko siyang samahan, maaari pa rin tayong mag-almusal. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Teresa. Makalipas ang halos 10 minuto, pareho silang naupo sa tapat ng isa't isa sa isang Cantonese coffee shop malapit sa paaralan. Kumain na sila, kaya sapat na ang mga simpleng merienda at tsaa. Si Marian ay humigop ng tsaa, bahagyang nakasimangot dahil ang tsaa ay medyo malakas. Ibinaba niya ang tasa, pagkatapos ay pinag-aralan ang mukha ni Teresa. Balita ko masama ka. Kumusta ka ngayon? Ngumiti si Teresa. Salamat sa iyong kabaitan, ang aking kalusugan ay hindi kailanman naging mas mahusay. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Wala akong ginawa. Ang taong dapat mong pasalamatan, ay ang aking asawa, sabi ni Marian. Nakangiting tumango si Teresa, naiinis sa kung paano malinaw na hinati ni Marian ang bawat posisyon nila sa isang tila magalang na pangungusap. Kung ang isang manliligaw ay gumamot sa iyong sakit, ito ay isang napaka-normal na bagay. Kung ang isang kakilala ay nagligtas sa iyo, malinaw na isang salita ng pasasalamat ay nasa order. Ang taong ito ay hindi masyadong malapit sa kanyang sarili, ngunit siya ay asawa pa rin ng iba. At muli, sa personalidad ni Marian, parang gagawa siya ng paraan para hayagang isigaw ang salitang asawa. Si Teresa ay hindi umaatres.
Dahil itinutulak na ni Marian ang kanyang kutsilyo, sinabi niya, ang iyong asawa ay hindi isang tao na tatanggap lang ng pasasalamat. Siya ay isang matalino. Wala siyang ginagawa ng walang tamang insentibo. Kailangan mong bantayan siya o ang isang babaeng tulad ko ay halos hindi makaganti sa kanya sa isang buhay. Malamig na kumikislap ang maliwanag na mga mata ni Marian. Siguradong may ginawa si Justin kay Teresa, ang kakilakilabot na sinungaling na iyon. At siya ay kumilos ng napaka-inosente tungkol dito. Pakiramdam niya ay walang magawa at nagkasala, ngunit mas malakas ang kanyang pagpipigil sa sarili. Hindi siya nagpakita, mahinahong sagot lang, hindi ko naisip na kontrolin siya. Asawa niya ako, hindi nanay niya. Kumbaga, pagdating ng panahon, matututo siyang makontento sa kung anong meron siya. Huwag kang mag-alala. 727. Emosyonal na tinitigan ni Teresa ang mga mata ni Marian saglit, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, natutuwa akong nagtiwala ka sa kanya, Boss Lysander. Si Marian, walang pakialam, ay sumagot, to be honest, you don't need to call me Boss Lysander. Kung ang anak mo ay magpapakasal kay Oscar, magiging pamilya na tayo. So parang masyadong formal ang pagtawag sa akin. Let's just treat each other as sisters, although mas matanda ka sa amin ng kaunti. Okay lang sa'yo di ba? Naikuyom ni Teresa ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Mukhang pala kaibigan si Marian, ngunit halatang iba ang sinasabi niya. Mas matanda ka. Kahit mukha kang bata ngayon, huwag mong isipin na kahit sino sa atin ay makakalimutan ito. Kung susubukan mo ang anumang bagay, ang mga bagay ay magiging pangit sa lalong madaling panahon. Si Teresa ay hindi makapagsalita ng kanyang isip dahil kahit na si Marian ay kasuklam-suklam, kanyang sinabi ay totoo. Tama siya. Ang relasyon ni Didi at Oscar ay nakaligtas lamang sa isang malaking sakuna, at sa ngayon, mas lumalakas sila kaysa dati. Siya ay nakatadhana na maging biyenan ni Oscar. Kung nangyari iyon, sila ay sasali sa mga pamilya sa Gibson clan. Si Oscar ay pinsan ni Justin. Hindi nararapat kung sila ni Justin ay magsusumikap ng mas malapit na relasyon. Pinipigilan ang kanyang galit, malumanay na sinabi ni Teresa, syempre. Paanong hindi? Hayaan mo akong tawagin kang Sister Marian. Hindi ako kailanman naging partikular sa mga agwat ng edad. Noon, ang buong Central City ay nagbiro sa akin ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pag-apply para sa isang test tube na sanggol upang magkaroon ng aking anak na babae. Wala akong magagawa kapag naisipan ko na iyon. Napawi ang ngiti ni Marian. I admire your skills and mindset too. Come to our house anytime you're free. We're practically family. Acting like it a little early won't hurt. Oh, tama. Ang biyenan ko ay malaki din sa pagpapanatili ng kanyang hitsura ngunit mas ginagawa mo ito, Sister Tang. Kapag dumating ka, napakasaya niyang makilala ka. Kung hindi alam ni Teresa na sinusubukan lang siya ni Marian, binaligtad na niya ang mesa at umalis. Napakalamig ng babaeng ito na parang iceberg. Ang pinabayaan niya ay halos 10% lamang ng kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Walang sino man ang dapat na maliitin siya. Bagamat madalas niyang hinahayaan si Natalia at Melinda na magbigay ng kanyang pampublikong pahayag, at mukha siyang tahimik na tao, ang bawat salitang banibitawan niya ay maaaring makasira sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-uusap, pinatunog ni Marian na si Teresa ay mula sa parehong henerasyon ng ina ni Justin, si Rebecca. Ang asim sa puso ni Teresa ay hindi maipaliwanag ngayon. Ngunit kung gusto niyang umalis ng buo ang kanyang pagmamataas, kailangan niyang sugpuin ito. Kung magpakita siya ng anumang senyales ng galit, ibig sabihin ay kinuha niya ang pain ni Marian. Kung nakipag-away siya kay Marian, ano ang iisipin ni Justin? Hihiwalayan ba niya si Marian para sa kanya? Imposible iyon, at sa isang tagalabas, si Marian ay walang iba kundi magalang at mabait. Marahil ay hindi siya nang ahas na lumapit kay Teresa dahil may pressure sa bahay. Nang makitang halos tapos na ang kanyang trabaho, kinuha ni Marian ang $200 na perang papel mula sa kanyang pitaka, pagkatapos ay inilagay ito sa mesa. Tumayo siya at sinabing, kailangan kong bumili ng ilang mga gulay sa palengke.
Hindi ko laging nakakasama ang aking asawa. Magbabayad ako para sa almusal sa oras na ito, kahit na alam kong hindi ka tatutol. Kunin mo na lang ito bilang regalo mula sa isang mas bata. Nang matapos siya, si Marian ay ngumiti ng maganda, pagkatapos ay tumalikod upang maglakad pababa. Tinitigan ni Teresa ang $20 na perang papel sa mesa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng luha. She muttered, "Justin, this is all because of you. Hindi ko kayang diktahan kung sino ang mapapangasawa mo. Pero kailangan mo bang magpakasal sa isang mahirap na babae?" Si Marian, na nasa ibaba na ngayon, ay mahinahong pumasok sa kanyang sasakyan. Isinara niya ang pinto ng sasakyan, pagkatapos ay bumantong hininga siya. Napahawak siya sa dibdib niya nang hinabigla. Hindi naging madali ang showdown kay Teresa, ngunit maswerte siya na hindi siya nagpatinag. Habang pinaandar niya ang sasakyan, medyo nakaramdam pa siya ng sama ng loob para kay Teresa. Kung hindi dahil kay Justin, magkaibigan sila. Gayunpaman, nang maisip niya sina Justin at Teresa, at ang kanilang relasyon, umiling siya para iwaksi ang pagkakasala. She laughed at herself, ayos lang, kahit kailan hindi ako naging santo. Kung ano ang ginawa tapos na. Maaring masama pero hindi na mahalaga ngayon. Hindi ko makontrol ang lalaki, pero kaya ko pa ring layuan ang mga babae sa kanya. Nagmaneho si Marian sa isang supermarket malapit sa bahay. Bagamat gulay lang, ayaw ni Marian na pumunta sa wet market. Mas gusto niya ang mga high-end na supermarket. Hindi siya komportable sa amoy at kalinisan ng wet market. At hindi niya gusto ang mga taong nakatingin. Ang supermarket ay mas komportable. Pagdating niya sa bahay pagkatapos bumili ng 2 malalaking bag ng grocery, 10 na. Siya ay isang babae kung tutuusin bawat paglalakbay sa supermarket ay mahaba. Si Justin ay nanunood ng Korean drama kasama si Rebecca sa sala. Hindi man siya mahilig sa mga ganitong palabas, nag-enjoy naman siyang makasama ang kanyang ina. Nangako na siya kay Maria na magpapahinga siya kahit isang araw. Nang makita niyang umuwi si Maria na pawis, namumula ang mukha, naintindihan niya. Natatawang tanong niya, "Babe, nagluluto ka ba ngayon?" Nahihiyang tumango si Marian. "Huwag kang mag-alala, nag-aaral ako. Magiging okay din ako. Sigurado ka bang wala kang nakalimutan?" Naisip ni Maria na walang tiwala si Justin sa kanya, kaya dali-dali siyang sumagot, "Talaga, magiging okay ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si nanay o si Yuna." Hinampis ni Rebecca ang kamay ni Justin at pabirong pinagalitan, "Sige, huwag mong i-bully si Marian. Napaka-inosente niya, hindi mo ba alam? Marian, ituloy mo si Yuna. Kakailanganin mo ng tulong." Masayang ungol niya, bitbit ang mga bag sa kusina. Nakatingin sa magandang silhouette ng asawa, napabuntong hininga na lamang siya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung mabibilang na innocent ang isang babaeng tulad niya. Walang sino man sa mundo ng negosyo ang magtuturing sa kanya ng ganoon. Siya ay walang muwang at clueless kung mayroon man. Ang kanyang intensyon ay hindi masama, ngunit madalas na iba ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Nakita ni Rebecca si Justin na malalim ang iniisip, pagkatapos ay tumawa habang tinatapik ang balikat nito. Kung ano man ang iniisip niya ngayon, at least nag-i-effort siya para mapalapit sa'yo. Patas lang kung ganoon din ang gagawin mo, no? Hey! Ngumiti si Justin, pagkatapos ay tumango. Makalipas ang halos 2 oras, nagkaroon ng handaan sa buong hapagkainan. Pinagmamasdan si Marian, ang kanyang mukha ay namumula sa pagsisikap, dinadala ang bawat ulam mula sa kusina na may mga guwantes na oven, ang puso ni Justin ay napuno ng init. Lubhang gamaan ang loob ni Yuna nang makitang napakabait ng mag-asawa sa isa't isa, pagkatapos ng kanilang hindi kasiya siyang paghihiwalay kahapon. Tumakbo siya sa underground wine cellar para kumuha ng mamahaling bote ng Bordeaux wine para ibahagi sa kanilang 4. Ang koleksyon ng alak ni Marian ay hindi katulad ng kanyang koleksyon ng kotse. Ito ay malawak na sabihin ang hindi bababasa.
Bagamat hindi siya masugid na umiinom ng alak, hindi iyon naging hadlang sa mga tao na magregalo sa kanya ng mga bote ng mamahaling alak. Sa mesa, halatang distracted si Marian. Hindi siya kumakain ng marami, ngunit paminsan-minsan ay kumukuha siya ng pagkain para ilagay sa mangkok ni Justin. Si Justin ay may matinding gana, kaya hindi niya ito pinigilan. Bagamat ang ilan sa mga pinggan ay malayo sa karaniwang pamantayan ni Yuna, alam ni Justin na kailangan niya ng suporta kaya't kumain siya ng buong puso. Tahimik na ngumiti ang dalawang matanda habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Pagkatapos kumain, sa ilalim ng impluwensya ng alak, namula ang pisngi ni Marian. Bukod sa mga araw na gusto niyang pahirapan si Justin o mahirap siyang asawa, hindi siya sanay sa mga ganitong aktibidad. Matapos tulungang maglinis si Yuna, tinanggal ni Marian ang kanyang apron, pagkatapos ay naghiwa ng sariwang pakwan mula sa refrigerator. Inilagay niya ang prutas sa isang tray, pagkatapos ay dinala ito sa sala para kay Justin. Maging si Marian mismo ay nag-isip na siya ay bumuti ng husto. Gayunpaman, nang makarating siya sa sala, hindi nakita ni Marian si Justin. Umalis ba siya para makipagkita ulit sa ibang babae? Nagsalubong ang mga kilay ni Marian. Tumayo siya sa sala na unti-unting nadidismaya sa pangalawa. Tumayo si Rebecca mula sa sofa, pagkatapos ay tumawa at umiling. Anak, ano na naman ang iniisip mo? Ang sarap ng araw sa labas. Ang cool ngayon. Sa wakas ay bumalik si Marian sa realidad. Masyado na siyang naghihinala ngayon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pansariling kasiyahan. Ibinaba ang ulo sa kahihiyan, inilabas niya ang pakwan. Rebecca at Yuna, sa kanilang edad, ay pagod na pagkatapos uminom. Alam nilang nangangailangan din ng tahimik na oras ang dalawang nakababata, kaya nagkwentuhan muna sila saglit bago umakyat sa itaas para umidlip. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa hardin habang ang malamig na simoy ng hangin ay humampa sa buong lugar. Si Justin ay nakahiga sa isang kawayan na upuan na nagsasaya sa kanyang oras ng paglilibang. Nag-e-enjoy siya sa isang pambihirang, tahimik na hapon. Inaabangan niya ang mga araw na ganito bago siya umuwi. Ang araw, ang mainit na simoy ng hangin, nawala ang lahat ng kadiliman at dugo. Sa kasamaang palad, ang mga araw na tulad nito ay bihira pa rin. Tahimik na naglakad si Marian, halos makulit para hindi makaabala kay Justin. Hawak pa rin niya ang prutas, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa kanya, mahinang tinanong, "Hobby, gusto mo ba ng pakwan?" Naamoy ni Justin ang bango ng kanyang jasmine, pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Iniangat niya ang kanyang ulo, tinanong niya, "Pakainin mo ba ako?" Akala niya, sinasamantala mo talaga ang pagiging mabait ko. Fine, ano ang kailangan kong mawala? Ngumisi si Marian, pumulot ng piraso gamit ang toothpick, pagkatapos ay dinala ito sa kanyang bibig. Ma'am. Ngumunguya si Justin, hindi nagsasalita. Nag-aalalang tinanong niya, hindi ba matamis? Hindi pa ba sapat na hinog? Hindi ko alam kung paano pumili, binili ko lang ang pinakamahal na pakwan. Umiling siya. Kahit na ito ay hindi hinog, ang anumang pakwan na pinakain sa akin ng aking asawa ay matamis. Sinungaling ka. Natuwa si Marian. Mukhang gumagana ang ginawa niya. Pakiramdam ni Justin ay mas malapit sa kanya ngayon kaysa kahapon. Pinagmamasdan ng magandang babae sa kanyang harapan, ang kanyang buhok na sumasayaw sa simoy ng hangin, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng katahimikan. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong kapayapaan sa isang babae. Hindi niya napigilan. Kumaway siya, "Darling, come into my arms." Nanginginig ang kamay ni Marian na nakahawak sa tray. Salamat sa Diyos hindi ito nahulog. Lumakas ang kanyang puso nang marinig niya si Justin, ngunit nag-alinlangan siya. Nasa labas sila. Maayos ang pagyakap sa privacy ng kanilang silid, ngunit paano kung ang mga bagay ay naging hindi naaangkop at may nakakita sa kanila? Biglang naalala ni Marian ang sinabi ni Sheila noong umagang iyon. Hindi ba niya gagamitin ang panluloko ni Sheila? Ngunit, hindi siya sigurado kung magagawa niya iyon. 728
Pinanood ni Justin si Marian na nag-alinlangan pagkatapos ay ipinalagay na siya ay nahihiya lamang. Medyo natawa siya sa inner struggle niya. Hindi na kailangang mag-isip ng husto. Simpleng yes or no na sagot lang. Hindi ko sinisisi ang desisyon mo. Si Marian ay nasa isang pagkapatas. Ayaw niyang maramdaman ni Justin na iniiwasan niya siya sa kritikal na oras na ito, ngunit siya ay masyadong nahihiya para sa anumang uri ng PDA. Sa wakas, nagngangalit si Marian, pagkatapos ay tahimik na yumuko para ilagay ang tray ng prutas malapit sa mga bulaklak. Humarap siya kay Justin, namumula ang mukha niya. Nag-alala si Justin. Hindi magiging ganito ang hitsura ng taong kusang loob. Ano ba talaga ang nangyayari? Biglang lumuha ang mga mata ni Marian. Para siyang bulaklak, napakasensitibo, ngunit napakaganda. Napaka-vulnerable niya. Dahan daw ang iginalaw ni Marian ang kanyang mga balikat at balingkinitang balakang, ang kanyang purple na palda ay pumapagaspas sa ritmo. Mukha siyang perpektong mayaman na babae. Marian pouted her pink lips, and with a girly tone, she coaxed, "Ma'am. Hubby. I don't think we should do this outside." Ang kanyang magandang boses ay tumagos ng malalim sa mental fog ni Justin, na gumising sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Justin, pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mukha upang matiyak na hindi siya nananaginip. Diyos! Ano ang nasaksihan niya? Ginawa lang yun ni Marian. Para kay Marian, wala siyang ibang hinangad kundi ang bumuka ang lupa at lamunin siya ng buo. Ano ang iniisip niya? Angal lang ba niya na parang schoolgirl sa isang Korean drama? Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng isang mansanas habang pinagmamasdan niya ang ekspresyon ni Justin na lalong nalilito sa pangalawa. Paft! Ha. Napamura si Justin sa pagtatangkang pigilan ang kanyang pagtawa, ngunit sa huli ay nabigo siya. Tumawa siya ng malakas kaya nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Nagpabalik-balik siya, hinampas ang kanyang binti. Oh ha. Babe, masyado kang nakakatawa. Ha, pati boses mo. Ouch. Oh ha. Tumawa ng malakas si Justin na muntik na siyang mahulog mula sa kanyang upuan. Ang kahihiyan ni Marian ay nauwi sa galit. Inapakan niya ang kanyang paa, ngunit hindi siya makapagbigay ng matapang na mukha. Nang may basag na boses, tumutol siya, "Ikaw. Bawal tumawa. Hindi ka matatawa. Justin. Naririnig mo ba ako?" Halos hindi makahinga si Justin. Pinilit niyang pigilan ang pagtawa, saka nag-cross arms. Nagtaas siya ng isang kilay, nagtanong, "Saan mo natutunan ang paglipat na ito? Sa mga Korean drama ba ito? Dapat ay opa na lang ang tawag mo sa akin. Hindi ba mas magiging maganda iyon?" Pinagsihan ni Marian ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit ang ginawa, ay nagawa. Siya huff. "Fine, tumawa ka sa lahat ng gusto mo. Kunin mo bilang kabayaran sa mga problema mo, wala nang pangalawang pagkakataon. Ngayon ay hindi na iyon gagana." Umiling si Justin, hinawakan ang palso ni Marian. Naramdaman ni Marian ang mainit at magaspang na kamay ni Justin na humawak sa kanyang palso. Isang panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Tumigil sa pagngiti si Justin para sabihin, ng buong katapatan, "Pasensya na, hindi ako dapat tumawa. Ginawa mo lang ito para hindi ako magalit. At muli, talagang kaibig-ibig ka." Isang mainit na simoy ng hangin ang dumampi sa pisngi ni Marian. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi ng lalaki. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi, nakayuko ang kanyang ulo kaya hindi na niya kailangang tumingin sa mga mata nito. Ang kanyang nahihiyang ngiti ay parang isang nahihiyang water lotus na malapit ng mamukadkad. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Justin, "Hayaan mo akong yakapin ka. Kung may dumaan, malalaman ko. Hinding-hindi kita ilalagay sa alang-inang sitwasyon, okay?" Hindi nagatubili si Marian, tumango lamang siya ng mapayapa. Inilapit ni Justin ang kanyang katawan ng may kagalakan, sa kanyang mahigpit na yakap. Dahil mas mahaba ang lounge chair kaysa sa lapad nito, kinailangang humiga si Marian sa kanyang dibdib. Ito ay perpekto. Medyo nanigas si Marian. Hindi siya nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan.
Bagamat ilang beses na silang naging intimate noon, ang sitwasyong tulad nito ay una. Naamoy niya ang araw at ang kanyang lalaki. Bliss. Inilagay ni Justin ang isang kamay sa batok ng kanyang leeg at ang isa sa kanyang balakang. Hindi niya ginalaw ang mga ito, dahan-dahan lamang niyang inilagay doon. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, pareho silang mukhang payapa. Inaasahan ni Maria na gagawa si Justin ng isang bagay na nakakahiya na inihanda niya sa isip. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, hindi gumagalaw si Justin kahit isang pulgada. Hindi siya sigurado kung nadidismaya ba siya o naibsan. Ito ay isang kakaibang pakiramdam para sa kanya. Hindi niya maintindihan ang lalaking ito. Dahan daw ang inangat ni Maria ng kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mukha, na sa sobrang lapit ay halos magkadikit na sila. Nalaman niyang nakatulog si Justin. Habang tahimik na nakatitig sa kanya, ang sulok ng labi nito ay pumulupot pataas. Nakapikit pa rin ang mga mata niya habang bumubulong, "Natulala ka ba sa kagandahan ng asawa mo?" Inilibot niya ang kanyang mga mata, hindi pa rin nagsasalita. Tinapik-tapik ng kamay ni Justin ang likod niya na parang inaaliw ang isang mahal sa buhay. Malumanay pa ring nagsasalita ang kanyang mga labi, "Marian, pakiramdam ko noon pa man ay malinis ang buhay may asawa." Dalawang tao na paminsan-minsan ay namimili, bumibili ng mga grocery, ilang langis o asin. Minsan kahit nanonood ng sine ng magkasama, o isang konsyerto, at hindi mahalaga kung may nakatulog sa kalagitnaan. Sa panahon ng bakasyon, lumilibot sila sa mundo, umaakyat sa mga bundok, mangingisda, hindi nila nabisita ang lahat ng mga lugar. Ang damdamin sa pagitan ng mag-asawa ay dapat maging mainit at kaakit-akit. Maaari itong maging cool at maangin din, hanggat sila ay komportable. Katulad ngayon. Maaraw ang araw, at may simoy ng tag-init. Upang makaidlip kasama ang taong mahal ko sa aking mga bisig, sa ilalim ng araw. Hindi namin kailangang gumawa ng kahit anong intimate. Kung ano ang mayroon kami ay sapat na. Ito ay sapat na. Ang kanyang malumanay na mga salita ay lumutang sa mga tainga ni Marian. Kumurap siya, pagkatapos ay nagtanong ng hindi sigurado, "Napakasimple niyan, sigurado ka bang sapat na iyon?" "Manam," dagdag niya. "Para sa akin, it's not about me need you to do things for me. Do you think I am that obsessed with your body? Of course, I'm not a teenager who just hit puberty, nor am I a virgin who never touched a woman. But do you really think I crave women that much? Sa simula pa lang, umaasa na ako na magbabago ka. Hindi magbabago ang pakikitungo mo sa akin, kundi ang pagtrato mo sa sarili mo. Huwag palaging ipilit ang iyong sarili sa buto, at huwag itago ang lahat ng iyong mga alalahanin sa iyong sarili. Huwag isipin na tama na isakripisyo ang iyong sarili. Sa akin, hindi mahalaga kung hindi ka mahilig sa ganyan ngayon, o sa hinaharap, hindi kita pinakasalan para sa katawan mo. Mas mahalaga sa akin na paggising ko, gumising ako sa iyong ngiti at magandang umaga. Hindi ang malamig na routine na papasok lang sa trabaho pagkatapos kumain ng almusal. Na manood ka ng TV kasama ang aking ina pagkatapos kumain, hindi magtatago sa iyong pag-aaral. Nabigyan mo ang iyong sarili ng bakasyon kasama ang ilang mga kaibigan, hindi nagtatrabaho araw at gabi sa buong taon. Gusto kong malaman na maganda ang buhay ng asawa ko pagkatapos akong pakasalan. At bilang asawa, hindi ako magsisisi. Nakinig si Maria nang may pagtataka. Hindi niya napansin na naluluha na siya. Hinaplos ni Justin ang kanyang mahabang buhok, huminga ng malalim, pagkatapos ay nagpatuloy, sa makatuwid, "Kahit na masaya ako na gusto mo akong maging masaya, huwag mong pilitin ang iyong sarili na gawin ang anumang bagay na hindi mo gusto. Hindi ako mahirap pakiusapan." Ang puso ni Marian ay napuno ng pagmamahal. Idiniin niya ang pisngi sa dibdib nito, bumubulong, "O ikaw nga. Kung hindi bakit ang dami mong babae." Nagpapanggap na si Justin na bingi. Tumangala siya, saka nagkunwaring natutulog. Hindi rin siya inilantad ni Marian. Ipinikit niya ang kanyang magagandang mata at natulog sa mainit na yakap ng kanyang lalaki. Ang lahat ng kanilang mga alalahanin ay natunaw sa kawalan. 729.
Sa isang maliit na lugar ng kalakalan sa lugar ng lungsod ng Stonegate, ito ay maalikabok dahil ito ay malakas. May maliit na eskinita sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Ito ay madilim at basa na may masangsang na amoy na naruroon. May ilang pasang eskinita na naglalagak sa basurahan para sa susunod nilang kainan. Pumasok sa eskinita ang may-ari ng malapit na restaurant, nakasuot ng sando na may mantsa ng langis. Itinapon niya ang dalawang malalaking plastic bag na puno ng basura malapit sa mga basurahan, ngunit hindi sa mga ito. Hindi niya binabantayan ang kanyang hakbang. Nung aalis na siya, muntik na siyang madapa. Hooray! Sigaw ng may-ari. Buti na lang at hindi siya nahulog. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita ang isang magulong pulubi. Ang kanyang mukha ay itim na may mantika at siya ay nakadamit ng mga scrap at strips ng tela. Nakasquat ang babae sa isang sulok, nanginginig. Napatalsik ang matabang may-ari. Nagmura siya, mabango matandang pulubi. Saka tumalikod para umalis. Ang pulubi, matapos hintayin ang pag-alis ng lalaki, ay humagulgol ng malakas na hikbi. Ang pulubi na ito ay walang iba kundi si Carmela. Kakalabas lang niya mula sa ilalim ng tulay. Hindi siya namatay, at wala siyang lakas ng loob na magpakamatay. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang pamilya o mga subordinate. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang tawagan. Paano siya mabubuhay kung ang isang taong kilala niya ay nakakita sa kanya ng ganito? Siya ay isang taong mahalaga na nasa TV. Paano kung may makakilala sa kanya? Iyon lamang ay isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Habang nagdurusa siya sa sarili niyang isip, narating ni Carmela ang lugar na ito ng mga bukirin. Nagtago siya sa isang eskinita, hindi alam ang susunod na gagawin. Sa sandaling ito, isa pang silweta ang pumasok sa eskinita, nakapyang. Mabangis siyang tumangala, puno ng galit ang maruming mukha. Nanlilisik ang mga mata niyang duguan, umungal siya, bakit ka nandito? Mukhang talunan si Piley. Bumantong hininga, sinabi niya, sa tingin mo ba gusto ko dito? May malapit na lugar para pulubingan. Makakatipid ako ng oras kung dadaan ako sa mas maikling ruta. Napaungol si Carmela. Umiwas siya ng tingin, kunwari hindi niya narinig. Pilyong ngumisi si Cripple, saka naglabas ng 2 cold buns at isang bote ng tubig na walang label mula sa isang sira-sirang pouch. Umupo siya sa tabi ni Carmela bago kinain ang mga tinapay. Ang mga tinapay ay may mga tuyong gulay. Ang kanilang kahangahangang amoy ay inanod habang inilabas niya ang mga buns mula sa kanyang pouch. Hindi kinain ni Carmela ang manto na ibinigay sa kanya ni Cripple kaninang umaga, at hindi rin siya kumain kagabi. Kasalukuyang tanghali, at siya ay nagugutom. Hindi niya maiwasang mapalunok. Pero pinigilan siya ng pride niya sa paghingi ng pagkain, lalo na sa pagmamakaawa. Ito ay mga tuyong gulay. Nagpakita ng awa si Lumpo, pagkatapos ay bumaling kay Carmela. Hoy, ayoko kumain ng buns na may tuyong gulay. May isa pa ako, dapat meron ka. Hindi natin dapat hayaang masayang. Ngumisi siya, pumunta ka sa impyerno. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mukha siyang na-offend. Anong sayang? Pulubi ako. Sino sa mundong ito ang nangangailangan ng awa ng pulubi? Iniinsulto mo ako. Ayoko lang mag-aksaya ng pagkain, ano sa tingin mo ang intensyon ko? Sige. Itatapon ko sa basurahan ang mga pusa. Habang pinagmamasdan niyang bumangon si Cripple para itapon ang mga buns, hindi niya napigil ang hawakan ang paa nito. Habang ang kanyang ulo ay nakayuko, sinabi niya, ikaw ay isang pulubi ngunit hinahayaan mong maubos ang pagkain. Napakawalan Gia. Ibigay mo ito sa akin. Tiningnan siya ng Lumpo na may kasamang pang-aasar. Nagkukunwaring wala siyang pakialam, sinabi niya, ayan, para sa iyo ito. Tandaan mo, may utang ka sa akin. Ayaw ko ng mga tuyong gulay, gusto ko ng lingga. Sa tingin mo lahat kayo ay matataas at makapangyarihan mula sa isang tinapay lamang, bulong ni Carmela, kinuha ang tinapay. Iyon ang una niyang kagat ng pagkain pagkatapos ng mahabang panahon.
Sa paglunok ng malalaking subo ng tinapay, naisip niyang ito na siguro ang pinakamagandang tinapay na nakain niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, ang pagkain ay natigil sa kanyang lalamunan. Halos hindi na niya ito maipilit sa kanyang nanunuyong lalamunan. Tignan mo. Anong nagmamadali kang kumakain? Dinalhan siya ni Cripple ng kanyang bote ng tubig. Uminom ka. Hindi pa ako umiinom nito, kaya huwag kang mag-alala. Hindi na niya kailangang magtanong ng 2 beses. Uminom siya ng malalaking lagok mula sa bote. Pagkatapos niyang lumunok ay nagpatuloy siya sa pagkain ng kanyang tinapay. Umupo si Lupo sa harap ni Carmela, nakangiti habang pinapanood itong kumakain ng buong tinapay ng tahimik. Nagnakaw ng ilang sulyap si Carmela. Siya ay isang batang pulubi, marahil ay nasa 20s. Dati, parang langgam sa kanya ang mga katulad niya. Bagamat hindi niya aminin, alam niya sa kanyang puso na ang kanyang pulubi ay nagligtas sa kanyang buhay ng 2 beses na ngayon. Gayunpaman, ang kanyang buhay bilang isang mahirap na pulubi ay palaging magiging pareho. Bakit ang bait niya? Naguguluhan siya sa kinikilos nito. He's good-looking pero marumi. Tandang pananong. Nababahala siya habang nagmumuni-muni. Sa Central City, ibinaba ni Gavin ang telepono, nakaupo sa isang malaking upuan sa kanyang pag-aaral. May ngiti siya sa mukha. Nakatayo si Sonny Ang sa isang sulok ng study. Nang makita niya ang ekspresyon ng matanda, biglang namulat ang kanyang kulubat na mukha. Guro, isa pa ba itong humihingi ng tulong sa iyo? Ano pa? Ngumisi si Gavin. Ngumiti si Sonny Ang at tumango. Bagaman ang ginawa ni Master Justin ay hindi partikular para sa gobyerno ng Zenica, magiging mahirap para sa militar na tanggihan siya. Tumango siya. Matagumpay na nailabas ni Justin si Roland sa base militar ng Amerika malapit sa Philippines. Pagkatapos, sa ilang kadahilanan, ang hukbong dagat ng Amerika ay umatras mula sa tubig sa Timog Silangang Asya, na nag-aalis ng mga panggigipit sa militar ng Zeneca. Sa mga araw na ito, ang mga komento sa online ay nakadirekta lahat sa Navy at gobyerno, lahat ay pinupuri ang kanilang mga sundalo para sa wakas ay nakuha ang mga kaaway na umatras. Walang magawa ang militar tungkol dito. Maaari lamang nilang italaga ang National Security Bureau na subaybayan si Justin habang ganoon din ang ginawa ng mga opisyal ng militar. Nang sa wakas ay nalaman nilang ito ang matagal nang nawawalang apo ni Gavin Gibson, sila ay namangha. Ang angkan ng Gibson ay mahalagang kumakatawan sa kalahati ng militar ng Zeneca. Dahil mayroon silang isang makapangyarihang apo, maaari siyang ma-enroll sa militar, na nagpapalakas sa bansa. Bagamat hindi ibinunyag ng gobyerno ang karamihan sa mga detalye ni Justin, ang mga opisyal ng militar ay hindi pipi. Sila ay nakolekta ng sapat na data upang pagsamasamahin ang isang larawan kung sino siya. Sa takot sa kapangyarihan ni Justin, ngunit sa parehong oras ay hindi nais na mapahiya ang kanilang sarili, tinawag ng ilang matataas na opisyal si Gavin upang batiin siya. Sa totoo lang, ang gusto lang nila ay makausap niya si Justin bilang lolo, at makita kung handa siyang pumasok sa militar ng Zeneca. Siyempre, kasama nito ang isang tumpok ng walang kwentang pambabula at dahilan. Master, kakausapin mo ba siya? Nakangiting tanong ni Sonny Ang. Sonny Ang, hindi ito tungkol sa pakikipag-usap ko sa kanya. Ito ay tungkol sa pakikinig niya sa akin. Mag-aaksaya lang ng oras. Mabuti na lang na hindi ko ito gawin at makatipid ako ng oras at dignidad. Sumagot si Sonny Ang, ayon sa mga alituntunin ni Hongmeng, si Master Justin, bilang miyembro ng 4 na dominanteng angkan, ay mananatiling mababang profile at iwasang isali ang kanyang sarili sa napakaraming maliliit na labanan. Guro, dapat ay nag-aalala ka na kung si Master Justin ay lumaban sa militar bilang paggalang sa iyo, hindi magiging masyadong masaya si Hongmeng tungkol dito. Napabuntong hininga si Gavin. Kilala mo rin ako, Sonny Ang. Bagamat intensyon ni Hongmeng na protektahan ang mga pinagmulang Zenecan, kailangan pa rin nilang tingnan ang malaking larawan. Wala sa mga ito ang mahalaga sa kanilang tunay na pagtawag. Hindi nila papaboran si Justin dahil lang sa may dugo siyang Zenecan. Sana lang ay maprotektahan ni Justin ang mga inapo natin pagkatapos kong mamatay.
Matanda na ako, at hindi ko kayang pagtibayin ang puwersa ng Gibson, ngunit hindi sapat ang pagsasama ng Gibson clan para sa habang buhay. Masyadong diluted ang bloodline sa bahay namin kumpara sa mayayabong na sanga ng tatlo, malayo kami. Nag-aalala si Sony Ang. Kamakailan, pakiramdam ng isang ito na malapit na ang araw ng pag-alis. Nagulat si Gavin, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait at sinabing, ang mangyayari ay narito na sa wakas. 730. Pagkatapos ng isang buong araw na pahinga, pumunta si Justin sa kanyang opisina kinaumagahan. Gayunpaman, habang nasa daan, hindi mapigilan ni Justin na mapangiti na parang tanga. Nang bumaba siya kaninang umaga, nandoon si Marian para salubungin siya ng napakapula ng mukha. Binati niya ito ng matigas na magandang umaga, pagkatapos ay pinilit na ngumiti. Biglang naramdaman ni Justin na parang isang mayamang Panginoong may lupa mula noong sinaunang panahon na nagsanay sa kanyang asawa na batiin siya tuwing umaga. Sa pagdating, naghihintay na sina Janet at Teddy sa kanyang pagdating. Nakahinga sila ng maluwag nang makita nila si Justin na sa wakas ay papasok na sa trabaho. Bagamat may sapat silang kakayahan na harapin ang mga bagay sa kanilang sarili, maraming desisyon pa rin ang nangangailangan ng pag-aproba ng kanilang direktor. Napakunot ang noo ni Justin nang makita ang tambak ng mga dokumento. Kung wala ang tulong ni Joyce, halos hindi niya mapilitan ang sarili na basahin ang lahat ng mga dokumentong nasa harapan niya. Buti na lang at hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga mata para basahin ang bawat salita. Ginamit niya ang kanyang divine sense para aiskan ang mga dokumento. Kailangan lang niyang magkunwaring nagwawalis ng mga mata sa mga dokumento. Binasa niya ang tambak ng mga dokumento na parang wala lang. Pagkatapos gumawa ng mga pagwawasto sa ilang mahahalagang dokumento, nagtanong si Justin, kumusta ang concert ni Lucille Lysander? Huwag kang mag-alala sir, ang reputasyon ni MS Lucille ay nagpadali sa lahat para sa amin. Napaka-accommodating ng mga staff sa mga stadium, lalo na ang iconic na Taipei Arena na nagkansela ng kontrata para lang makapagtanghal siya doon ng isang gabi. Ang konsyerto na gaganapin sa Stonegate ay itinulak sa susunod na buwan. Bagaman, ang lahat ay medyo puno sa ngayon. Ang mga kanluranin ay abala sa paglabas ng mga kanta, kaya't abala ang lahat ng mga taga-kanluran, kaya't ang mga taga-kanluran ay abala sa paglabas ng mga kanta. Sabi ni Janet. Sinapo ni Justin ang kanyang noo. Hindi siya sigurado kung kaya ni Lucille ang stress. Magiging maayos ang kanyang katawan dahil nag-practice siya ng panloob na enerhiya. Ang talagang inaalala niya ay ang kalusugan ng kanyang pag-iisip. Marahil ay kailangan niyang tawagan ito ng matagal. Pagkatapos, nakipagpulong si Justin sa ilang panauhin mula sa ibang mga kumpanya para talakayin ang mga problema tungkol sa sponsorship. Ang pinaka-inaabangang FIFA World Cup ay magsisimula na ngayong Hunyo. Malinaw na gusto rin ni Yelo ang isang bahagi ng aksyon. Sa kasamaang palad, walang gaanong hilig si Justin sa sports. Doon lang siya pumirma ng ilang kontrata. Para sa kanya, ang soccer ay kapareho ng isang grupo ng mga bata na naglalaro ng isang laro. Hindi ba bola lang? Madali niyang nasipa ang bola kung saan man ito kailangang pumunta ng walang pawis. Tanghali na, nag-vibrate ang phone niya. Ito ay mula kay Marian. Matapos ang mag-asawa na magkasama sa araw sa isang hapon, sila ay mas malapit kaysa dati. Masayang kinuha ni Justin. Honey, miss mo na ba ako? Gusto mo bang humiga ulit sa dibdib ko? Kung gagawin mo, sisiguraduhin kong habarin ko ang sando ko sa pagkakataong ito. Si Marian ay naging pula sa kabilang dulo ng linya. Alam niyang tinatawanan siya nito. Habang siya ay natutulog, siya ay naglaway sa kanyang kamiseta. Nakakahiya. Ayoko, nagmamadaling paliwanag ni Marian. Gusto kong samahan mo ako. Tumigil sandali si Justin. Para sa tanghal iyan. Ma'am. Hindi lang tanghal iyan. Gusto kong pumunta sa orphanage, pero kailangan ko ng tulong sa paglilipat ng gamit, kaya. Hinampis ni Justin ang kanyang ulo. Araw ng mga bata noon. Gaya ng dati, gusto ni Marian na magbigay ng mga regalo sa mga bata. Walang pag-aaksaya ng oras, pumayag si Justin.
Tumakbo siya sa Yellow International, paakyat sa sahig sa opisina ng CEO ni Marian bago kumatok sa pinto. Bago pa niya maipihit ang hawakan ay binuksan ng isang babae ang pinto. Nagulat si Justin. Hana. Ang matambok na babae ay nakasuot ng tan na chiffon na damit, nakatali ng itim na sinturon. Nakapermed ang buhok niya, may powder ang mukha. Si Hana iyon. Akala ni Justin ay hindi na niya ito makikita pagkatapos nilang maghiwalay sa kanyang bahay. Nandito siya ngayon sa opisina ni Marian. Si Hana Lane, na may hawak na file, ay ngumiti at binati siya. Magandang hapon, Director Gibson. Ikaw. Nag-alinlangan si Justin, pagkatapos ay nagpatuloy, narito ka ba para ibalik ang pera? Hindi alam ni Hana ang sasabihin, ngunit sa wakas ay natawa siya. Ibabalik ko ang pera balang araw. Wala akong ganoong halaga ngayon. Ang boses ni Marian ay umalangaw-ngaw mula sa silid, Hana ang aking bagong katulong. Assistant. Mapait na ngumiti si Justin habang tinitingnan ang kasiyahan ni Hana. Si Marian ay napakatalino. Minsan na niyang sinabi na kailangan niyang kumuha ng isang taong pinagkakatiwalaan niya bilang kanyang katulong. Hindi niya inaasahan na kukunin niya si Hana. Paano ang rice ball shop ng pamilya mo? Bukas pa ba? Nagtatakang tanong ni Justin. Lumingon si Hana upang tingnan si Marian, na nasa kanyang computer. Nang matiyak niyang hindi nagalit si Marian, tumango siya. Manam, nag-invest si Director Lysander sa shop namin, kaya ngayon ay nagbukas na kami ng mga bagong branch sa 3 magkaibang mall. Maganda ang negosyo at marami kaming staff. Sa wakas, gumaganda rin ang pamilya namin. Sinabi ni Director Lysander na nagpakasal si Danica at nagkaroon ng anak sa US, kaya umaasa siyang maaari akong maging assistant. Bagamat wala akong gaanong karanasan, masaya akong tumulong sa anumang paraan na magagawa ko. Hindi inaasahan ni Justin na talagang mamumuhunan si Marian sa kanilang negosyo. Mukhang mahal ng babaeng ito ang mga glutinous rice balls niya. Gayunpaman, ang pamumuhunan sa ilang maliliit na tindahan ay hindi mahalaga sa pananalapi para kay Marian. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan, kinailangan ni Hana na umalis para magpa-photocopy ng ilang mga dokumento. Nang umalis siya, hindi maiwasan ni Justin na tumingin sa kanya. Siya ay may isang hubog na figure, at ang kanyang mga balakang ay umindayog mula sa gilid hanggang sa gilid habang siya ay naglalakad. Noong nagtatrabaho pa siya sa public relations, naalala niya ang lahat ng magagandang pagkakataon na kasama niya ang babaeng ito. Sa kasamaang palad, hindi siya maka-score ng panghuling touchdown. Ngayong madalas na silang magkikita, kailangan niyang pigilan ang sarili. Kinailangang aminin ni Justin na siya ay isang walang pag-asa na hayop. Humph! Huminga si Marian mula sa loob. Nakita niya itong naglalaway sa babae. Mabilis na inayos ni Justin ang kanyang mga tampok, umubo, pagkatapos ay naglakad patungo sa kanyang mesa. Nakangiting sabi niya, "Sweetie, napakabait mo. Napakaganda ng pakikitungo mo sa mga empleyado mo at sa tingin ko ang mga babaeng may mabait na puso ang pinakamaganda sa mundo." Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Oh! Paano ang oras na napagtanto kung ginagamit ni Malcolm si Danica, ngunit inilihim ito sa kanya? Hindi ba naging okay din sa huli? Totoong pag-ibig iyon, nabulunan si Justin. Ayaw ding pag-usapan ni Marian, nagalit lang siya sa peking papuri ni Justin. Tumingin siya sa kanyang relo. Halos oras na. Kinuha niya ang kanyang nakapak na bag, pagkatapos ay ang braso ni Justin. Tara na. Lumunok si Justin, pagkatapos ay itinuro ang kanyang braso. Ganito ba tayo magwa-walk out? Paano kung may makakita sa atin? Ngumiti siya ng pilyo. So ano? May sasabihin ba tungkol sa asawang humawak sa kamay ng asawa niya? Relax, sisibakan ko ang sino mang makahinga ng salita. Hindi. Teka. Hindi ko sinasadya. Pagkatapos ano? Mukhang nag-aalala si Marian. Ayaw mo kong malapit sayo. Galit ka pa rin ba sa akin? Agad siyang umiling. Siguradong hindi. Then let's go. I know you actually like this a lot, no? Halos hindi maitago ni Marian ang kanyang tuwa. Nakangiti lang siya.
Naunawaan ni Justin na alam ni Marian na ang kanilang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal ay laganap kina Talia at Melinda. Kasabay nito, ito ay isang babala sa lahat ng iba pang magagandang tauhan na lumayo sa kanyang sarili. Narito, nang matamis na yakapin ni Marian ang kanyang braso habang papasok sila sa elevator, ang mga staff na naghihintay sa kanilang lahat ay mukhang hindi komportable. Ang iba ay humahanga sa kanila, ang iba naman ay nagulat. Sa loob ng kalahating oras, malalaman ng buong gusali ang pangyayaring ito. Pagdating nila sa garahe, agad na binitawan ni Marian ang kanyang braso, pinandilatan si Justin. Palihim siya, paminsan-minsan ay hinihimas ang balikat sa dibdib nito. Halos gumawa si Marian ng ilang hindi naaangkop na ingay doon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang partikular na sensitibong lugar. Hindi siya pinansin ni Justin. Sa halip, inilibot niya ang tingin sa paligid ng car park. Nang hindi niya makita ang kanyang Bentley, tinanong niya, "Honey, nasaan ang kotse mo?" Nagpa siya si Marian na huwag magalit. Ibinuko niya ang kanyang labi sa isang sulok. Ayan. Halos mahulog ang mga eyeballs ni Justin sa kanyang ulo. 731. Noong una, inakala ni Justin na inilagay ni Marian ang kanyang mga regalo sa kanyang pulang Bentley. Gayunpaman, nang makita niya ang sasakyan, napagtanto niya na hindi iyon ang kaso. Isang puting Ford F-350 pickup truck ang nakaparada sa isang sulok. Ito ay isang nakakatakot na sasakyan, upang sabihin ang hindi bababasa. Ang mga F-Series pickup ng Ford ay mga American icon na kumakatawan sa matibay na espiritu ng Amerikano. Ito ay may sapat na lakas kabayo at dinisenyo na may matigas na ginto at aluminyo na ma-plating. Ang mga ito ay karaniwan sa Amerika dahil maraming mga magsasaka ang gumagamit ng mga ito para sa trabaho. Dahil mababa ang turnover rate, at maaari lamang itong ma-import, kahit na ang pinakamurang mga modelo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 yuan. May mga 10 malalaking kahon ang nakaupo sa likod ng truck. Talaga bang bibigyan niya ang mga batang ito ng isang buong pickup truck na puno ng mga regalo? Tandang pananong. Isip ni Justin. Kinagat ni Marian ang kanyang labi, nahiya sa kanyang mga ekspresyon. Malumanay niyang sinabi, "Noong nag-iisa ako noon, palaging mahirap ang proseso. Gayunpaman, kasama ka rito, magagamit ko na sa wakas ang pick-up. Mayroon akong security na kunin ang kotse na ito mula sa aking garahe at nabili ko na ang mga regalo. Ang kailangan lang nating gawin ay maghatid ng mga gamit. Hindi ako magaling sa pagmamaneho ng malalaking sasakyan, kaya kailangan kitang maging driver." Walang problema. Napabuntong hininga si Justin. Madalas akong magmaneho ng mga kotseng ganito, ngunit ito ang aking unang pagkakataong magmaneho nito sa isang lungsod. Mabilis na idinagdag ni Marian, "Kung gusto mo, mayroon akong Dodge Ram at Nissan Titan sa aking garahe. Lahat sila ay pinakabagong mga modelo ng pickup, ibibigay ko sila sa iyo. Ikaw ay nagmamaneho ng BMW na iyon sa loob ng 1 taon. Bakit ako magdadrive ng pickup papunta sa trabaho?" Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata, kinuha ang susi ng kotse mula kay Marian. Napabuntong hininga si Marian pagkatapos niyang tumalikod. Bibigyan niya sana siya ng kotse. Iyon ba ay talagang ginagarantiyahan ang isang eye roll? Buhay na umugong ang makina. Hindi nagtagal ay umalis na ang dalawa sa parking lot. Ayon sa plano ni Marian, kakain daw sila ng tanghalian bago pumunta sa orphanage. "Anong gusto mong kainin?" tanong ni Justin. Hinaplos ni Marian ang kanyang baba, nag-iisip. "Let's go for something simple. Ayokong maghintay ng matagal. Kung gayon, pumunta tayo sa isang maliit na restaurant." Kumunat ang noo niya. "Pwede ba tayong kumain sa mas malinis?" Sa pagbanggit ng mga maliliit na restaurant, naalala niya ang huling pagkakataon na nakasama niya si Justin sa isa. Ang mamantika, maruming karanasan ay naging dahilan upang hindi siya komportable. Nagkibit-balikat siya. "Then you suggest a place. I'm all yours today. Wala akong pakialam." Huminga si Marian, pagkatapos ay nagsimulang mag-isip. Nang bigla niyang naisip ang isang lugar, mahina siyang nagtanong, "Ano naman?"
Punta tayo sa bago kong franchise ng rice ball, hindi pa ako kumakain doon. Namula ang mukha ni Marian. Kanina pa niya hinahangad ang mga ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na kumain doon ng mag-isa. Siya ang kanilang boss, kung tutuusin. Kakaiba kung kumain doon mag-isa. Ngayong may kasama na siya, wala siyang pakialam kung tanghalian na. Gusto lang niyang nguya ng glutinous rice balls. Mukhang naintindihan ni Justin. Tumango siya, ngumiti, at sinabing, ayos lang. Curious din akong subukan ang iyong franchise rice balls. Nang marinig niyang sumang-ayon siya, ang ngiti ni Marian ay namulaklak na parang bulaklak habang siya ay masiglang tumango. Namangha si Justin kung gaano kadaling bigyang kasiyahan ang babaeng ito. Kasabay nito, naisip ni Justin na oras na upang bisitahin ang Sichuan restaurant ni Tia Helena upang makilala si Hilda. Ang pagdrag ng isyo kay Talia ay magpapulala lamang sa magkabilang panig. Natural, hindi niya ito masasabi kay Marian. Si Marian ay namuhunan sa kabuoang 3 prangkisa, lahat ay tinatawag na Lane's Glutinous Rice Balls. Kilalang kilala ang tindahang ito sa lugar ng Stonegate. Ngunit si Marian ay umupa pa rin ng isang taga-disenyo upang magdisenyo ng isang logo para sa tatak. Ito ay isang mataba, kulay rosas na baboy. Isang kaibig-ibig na mascot ang susi sa puso ng isang babaeng customer. Ang lahat ng 3 tindahan ay matatagpuan sa mga mall na pag-aari ni Marian. Sa loob mismo ng Stonegate, si Marian ay nagmamay-ari ng hindi bababa sa 10 mall. Siya ay palaging isang mababang loob na tao, kaya hindi siya kailanman namamahala sa mga mall na ito. Hindi na kailangang sabihin, hindi alam ng maraming tao ang kanyang pagkontrol sa mga interes sa mga negosyong ito. Pagkatapos ng kalahating oras na pagmamaneho, nakarating sila sa Stonegate Trade Tower. Ang gusaling ito ay may 10 underground na palapag ng mga tindahan, restaurant, at iba pa. Habang ang lahat ng palapag sa itaas ng lupa ay nakalaan para sa mga opisina. Pagpasok nila sa gusali, nagtanong si Justin, Marian, kasama ba sa mga asset ni Yellow ang mga mall na ito? Siyempre hindi, malinaw na sabi ni Marian. Ito ang lahat ng mga resulta ng aking pamumuhunan sa mga pagbabahagi. Binili ko silang lahat sa kanilang mga orihinal na may-ari, hindi na kailangang pilitin ito sa mga asset ng kumpanya. Nalaglag ang panga ni Justin. Nakangiting sinabi niya, ibig sabihin, kahit na nagsampa ng pagkabangkarote si Yellow, isa ka pa ring mayaman na maliit na babae. Binigyan siya ni Maria ng gilid na mata. Hindi ito ang unang araw mo na kasama ako. Sa tingin mo wala akong safety blanket para sa sarili ko. Mataimtim na tumango si Justin. Hindi kailanman ilalagay ni Marian ang lahat ng kanyang mga itlog sa isang basket. Nang ibigay sa akin ng lola ko si Yellow, hindi sa akin ang mga mall na ito. Gayunpaman, bumibili ako ng maraming share nitong ilang taon, kung minsan ay nakakasira ng kanilang pamamahala. Nananatili pa rin ako sa pagkontrol ng interes, kaya walang magagawa tungkol dito. Kaya ito ang dahilan kung bakit palagi niyang pinapanatili ang kanyang sariling pagbabahagi ng kumpanya sa humigit kumulang 70%. Kung gayon, bakit ka bumili ng napakaraming ari-arian? Gusto mong gumanap bilang isang may-ari? Si Marian ay mukhang nasisiyahan sa kanyang sarili. Hindi, malayo iyon. Ang layunin ko ay bilhin ang kabuuan ng pinakaabalang kalye ng Stonegate. Ang bawat gusaling madadaanan ko ay magiging akin. Nagsusumikap ako para sa layuning ito ngayon. Nanlamig ang mukha ni Justin, pagkatapos ay ngumiti siya ng nahihiyang, hindi naman iyon ang pangarap mo, hindi ba? Noon pa man, sabi ni Marian, na nakakalimutan ang sarili, para sa akin, ang pagiging isang real estate mogul sa isang malaking lungsod ay isang kahanga-hangang bagay. Isipin mo ito. Kapag ang buong kalye ay pag-aari ko, maaari akong magpasya kung aling mga tatak ang pupunta doon, at maaari kong dalhin ang lahat ng aking mga paboritong tatak, at sipain ang mga tatak na hindi ko gusto. Maaari kong kunin ang anumang gusto ko mula sa anumang tindahan, pagkatapos ay ibinawas ko ang mga ito. Hinawakan niya ang kanyang mukha, Ulong, ang iyong panaginip ay talagang hindi maganda. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa glutinous rice balls ni Lane.
Nagulat si Justin nang makita ang napakahabang pila sa harap ng tindahan. Ito ay kahangahangang sikat. Ang ilang mga tauhan ay abala sa pagkolekta ng mga bayad at pag-iimpake ng pagkain, habang ang iba naman ay gumagawa ng sariwang malagkit na bola sa loob. Bagamat hindi sila kasing sopistikadong ginawa noon ni Mr. Lane, sa pagkamalikhain ng mga batang staff, nagbenta sila ng napakaraming uri ng rice ball na umaakit sa mga babae at bata. Hindi marunong tumawa o umiyak si Justin nang makakita siya ng Hello Kitty print sa rice ball packaging. Iyon ang eksaktong tema at kulay ng silid ni Marian. Mayroong dalawang malalaking TV screen na nakasabit sa shop na nagpapatugtog ng dalawang napakasikat na Korean drama. Bagamat sila ay nakamute, nakaakit pa rin ito ng maraming mga customer. Sinampal ni Justin ang kanyang ulo. Hindi ba't minsang binanggit ni Marian ang paggawa ng isang bagay tulad nito sa pagdaan? Ibig mong sabihin siya talaga ang may gawa nito. Sa tabi niya ay si Marian, na lubos na nakalimutan kung bakit siya naroon habang pinagmamasdan niya ang mismong tindahan na pinlano niyang kumilos. Nagniningning ang kanyang mga mata, nakadikit sa dramang pinapatugtog sa telebisyon. Ilang beses umubo si Justin, nagising si Marian mula sa kanyang pagkatulala. Bibili ako para sa iyo, anong flavor ang gusto mo? Napansin ni Marian na ikinahihiya niya ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa screen. Mahina niyang sinabi, lahat sila. Ha! Tumigil sandali si Justin. Mayroong 20 hanggang 30 iba't ibang lasa sa tindahan, at bawat rice ball ay kasing laki ng bola ng tennis. Kumunat ang noo niya. Napakarami niyan. Sigurado ka bang matatapos mo lahat? Napakababa ng ulo ni Maria na dumampi sa kanyang dibdib, ulong siya, gusto kong mag-uwi. You! Maari kang bumili ng ilan para sa iyong sarili at hindi tayo nagbabahagi. 732. Ang glutinous rice ball feast ay nagdulot kay Maria na kontento at busog. Kung hindi dahil sa philanthropy routine na inilagay sa kanila, sigurado si Justin na magtatagal sila hanggang dapit hapon. Habang pinagmamasdan niya itong sumusubo sa napakalaking glutinous rice ball na iyon, naiisip lamang ni Justin kung ilang bola ng bigas ang maaaring magkasya sa isang tao, ngunit gayunpaman ay matiyagang umupo siya sa tabi habang nagpapakasawa siya sa kanyang pagkakasala. Nang sa wakas ay natapos na si Marian, agad silang nagmaneho patungo sa orphanage. Ang lahat ng mga reg along iyon ay hindi nakakagulat na inihanda para sa higit sa isang bahay ampunan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa 3 magkakaibang mga orphanage, na lahat ay matatagpuan sa mga suburban na lugar ng Stonegate. Sa tuwing darating sila sa isa, bababa si Marian sa kotse, makikipagkita at makikipagbati sa mga bata bago ipakilala sa kanila ang mga bagong laro habang sila ay nagsasama-sama. Para kay Justin, malinaw na nandoon lang siya bilang libreng paggawa, habang masigasig niyang dinadala ang mga kahon ng mga laruan at merienda sa gitna. Pagdating sa pamamahagi gayunpaman, ang trabaho ay napunta lamang sa kondongan ni Marian. Lalo na dahil halos hindi mahilig ang mga bata kay Justin at sa kanyang tila malamig na hitsura. Nais ni Justin na mag-alok ng mga yakap sa mga bata, sana ay mabuo man lang ang kanyang pagiging kaakit-akit sa mga bata, ngunit mabaygo ng malungkot. Nag-aalala sila na baka gumawa ng masama sa kanila ang tiyuhin na ito. Nang makita kung gaano siya kasama sa mga bata, ang mga staff sa mga orphanage kasama si Marian ay humagalpak sa tawa. Halatang nadismaya si Justin, ngunit upang makitang mas masaya si Marian kaysa karaniwan, naunawaan niya na sulit ang lahat sa huli. Ang pag-unawa sa kanyang sariling pangangatawa na malayong higit sa isang mortal, kailangan niyang humanap ng paraan para mapalakas ang pangangatawa ng kanyang mga babae para lang magkaroon ng pagkakataong mabuntis. Kung hindi lang niya iiwan si Maria na walang anuman kundi isang panaginip, si Rebecca at Yuna ay patuloy na mas madidismaya sa hindi pagkakaroon ng apo. Ang huling orphanage ay eksakto ang nondohan at itinayo ni Rebecca, ang madalas na pinupuntahan ni Marian, na tinatawag na New Hope. Sa paghakbang nila sa courtyard, ang mga batang naglalaro ng tag ay agad na huminto sa kanilang laro habang bumubulusok sila patungo kay Marian, sumisigaw sa tuwa. Si Marian din mismo ay halatang excited na makipaglaro sa mga bata.
Nawala ang kanyang pagod habang ginagampanan niya ang papel na inang-inahin sa mga bata na gumanap bilang mga sisiw at agila. Ang Eagle at Chicks ay isang pangkaraniwang larong Zen icon. Basahin ang tungkol dito. Ginawa ni Justin ang kanyang sarili na maging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagdadala sa mga natitirang kahon sa likod bahay, para lamang makasalubong ang in-charge ng orphanage, si President Cha, habang nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Maraming salamat sa iyong pagsisikap. Mayroon lamang kaming mga kababaihan dito, natutuwa na narito ka upang tumulong. Ang pakikipagkite kay President Cha ay parang pakikipagkite sa isang matandang kakilala, hindi pa banggitin na si Sheila ay pinalaki ng magandang matandang babaeng ito. Tiyak na hindi pinalampas ni Justin ang pagkakataong ipahayag ang kanyang lubos na paggalang. It's not a problem. The least I could do is hard labor tasks. Mukhang hindi masyadong mabait ang mga batang ito sa akin haha. Nagbibiro si Justin sa sarili. O siya nga pala, huminto ba si Mama kanina? Alam ni Pangulong Cha na sina Justin at Marian ay anak at manugang ni Rebecca habang tumatango siya ng may matingkad na ngiti. Dumating siya kanina. Madalas siyang pinakabisi sa mga araw na ganito, pit stop lang bago siya pumunta sa ibang orphanages. Nagawa pa niyang ipaalam sa akin na kukunin na ni Sheila ang entrance exam sa kolehiyo kaya hindi siya nakakadalaw hanggang sa matapos ito. Si Madam Go talaga ay matulungin na tao. Medyo naantig si Justin habang tumango. Goor Garrison talaga ay matulungin na tao. Medyo naantig si Justin habang tumango. Maya-maya pa ay naghanap na siya ng lugar para makapagpahinga bago umuwi. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na silhwete sa gilid ng kanyang tingin habang nakatayo siya sa may entrance ng orphanage. Ito ay isang maliit na batang babae na malamang na 3 hanggang 4 na taong gulang, nakasuot ng isang mapusyaw na asul na polka dot na one-piece na damit na nakalabas ang kanyang mabilog na maliliit na binti. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng tinte sa hugis ng isang kaibig-ibig na hiwa ng kabute, ang kanyang makatarungan at mabilog na maliit na mukha ay inosente at kaibig-ibig habang ang kanyang mga bubbly na mata ay tila malinaw na parang salamin. Nakatayo lang ang babae doon sa may gate, walang kagalakan habang nakatitig kay Marian sa gitna ng iba pang mga bata mula sa malayo. Sa gitna ng wagas na kainosentehan ng isang bata, may mas malalim na bumabalot sa kanyang titig. Napangiwi si Justin nang makaramdam siya ng kakaiba sa batang ito, ngunit hindi niya masabi kung ano ang nangyayari sa kanya. Natulala siya sa presensya nito, hindi nabigla sa porselanan nitong mukha, ngunit sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. President Cha, ang batang iyon, bahagi ba siya ng orphanage? Tinanong ni Justin ang matanda sa kanyang tabi. Ibinaling ni Pangulong Cha ang kanyang tingin sa kanyang pagkakaayos at agad na nakaramdam ng pagmamahal habang nagpahayag siya. Naku, hindi ba't napakaliit na bagay niya? I wonder kung saang pamilya siya nagmula, parang masterpiece lang siya. Well, syempre, hindi siya taga rito, tingnan mo yung outfit niya. Galing siguro siya sa isang well-to-do family na marami pang natitira. Baka dumaan lang ang mga magulang niya kasama niya, at naaakit siya sa mga tunog ng ibang bata. Tumango si Justin. Habang kumukuha siya ng merienda, handang lapitan ng bata, isang matikas na babae na tila tagapag-alaga niya ang lumapit sa batang babae, hinawakan ang kamay nito, at kinuha siya. Kahit na siya ay hinihila, ang bata ay nakatuon ang kanyang tingin kay Marian. Sa tingin ko ang batang iyon ay talagang gusto si Marian ha, well hindi nakakagulat sa puntong ito sa tingin ko, banggit ni Pangulong Cha. Humajejek si Justin habang ganoon din ang iniisip niya. Ano man ang mangyari sa kanyang mga pagpapalagay, walang anumang dahilan para magkaroon ng partikular na emosyon ang batang babae kay Marian, maaaring ito ay ang kanyang ligaw na hula. Ang maliit na pagtatagpo na iyon ay halos agad na inalis ni Justin habang nakikipag-chat siya kay Pangulong Cha upang magpalipis ng oras.
Hindi masyadong malayo sa orphanage ay isang kakaibang tea parlor, nandoon mismo ang eleganteng maliit na pixie noon na masayang umaakyat sa isang fleet ng tila pagod na kahoy na hagdan. Miss Leia, mag-ingat ka. Huwag kang madapa. My gosh, my. Kinakabahang sinundan ng caretaker ang dalaga mula sa likuran, sa takot na mapatay ang bata at masugitan ang sarili. Ang bata gayunpaman ay tuwang-tuwa na umakyat sa hagdan habang ang kanyang mabulaklak na damit ay lumipad sa hangin. Tahimik siyang tumakbo patungo sa isang tea table sa tabi ng balcony, mabilis na inihagis ang sarili sa isang upuan, kinuha ang kanyang sarili ng isang cold-off na tasa ng tsaa, at agad na nagsimulang lumunok. Sa kabilang sulok ng mesa ay isang matikas at magandang lalaki, nakasuot ng striped polo shirt na may bead necklace sa isang kamay at paper fan sa kabilang kamay. Nagpakita siya ng aura ng kapanahunan at karunungan. Dahan-dahan niyang ginalaw ang pamaypay habang buong pagmamahal na pinagmamasdan ang dalaga na lumunok sa kanyang tsaa bago ito malumanay na sumagot, Lanlan, hindi ka na naman ng bully sa ibang bata, di